Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan ng July 2024? Malabo. I-edit ko na lang. So, meron tayo ditong Knight of Swords at 8 of Swords. So, ang dating sa akin, may someone dito. Either kayo to. O ito yung puso nyo. O ito yung kakilala nyo. Pwede. Para bang nag-aalinlangan siya o nag-aalinlangan o para bang confused kung kakausapin niya ba to. Pero mas maganda kung i-clarify natin, di ba? Para hindi naman bitin. Ano ba to? Oh. Ngayon, dinagdagan natin. Nagkaroon ng Knight ulit. Pero Wands. Knight of Wands. At Queen of Swords. Well, more like nag-away to. Kumbaga, nangyayari na to sa iba sa inyo. Pero kung di pa nangyayari, di ba mangyari pa lang. Pero, malaki chance. Mga 70% nangyayari na to. Kasi may babae na tayo dito. Ito na yung clue. Nag-aalinlangan siya na kausapin yung someone. Kasi parang gusto niya kausapin pero at the same time ayaw na rin. More like may kinalaman sa alliance. So, alliance, pwede sasama na din yung harmony. Kaya lang, wala tayong clue pa rin kung ano ba to. Relasyon ba to? Friendship, ka-workmate? Magdadagdag ba ako ulit? Parang nag-aalinlangan siya kung kakusapin niya pa ba, makikipag-ayos pa ba siya o hindi. Pero at the same time, parang gusto niya na hindi. Ganon. So, dagdagan ulit natin. So, may tayo, the Wheel of Fortune. Wala pa rin clue. Ano ba ito? Wala pa rin clue. Kung ano ba to, relasyon, friendship, ka-workmate. Wheel of Fortune, Ace of Swords, communication na naman. Ay, nasaktan kasi siya. May Ace of Swords na tayo, justice na yan. Ito kasi change Kasi sabi ko nga, nangyayari na to. So, sa nangyayari, ang present ay hindi sila nag-uusap. Na para ba, ito kasi may kinalaman sa positive outcome o change ng status ko. Yun nga yung pangyayari. Well, nasaktan siguro tong babae dito kaya ayaw niya makipag-usap. Malamang kaya nga nag-aalinlangan siya. Pero pwede rin namang siya yung naghihintay dito na i-communicate siya. Kumbaga, dahil may tayo dito, possibility, chance. May chance naman. Pero, since nasaktan nga siya, ang gusto niyang mangyari, yung probability, 60%. 60 to 70%. Na, mas gusto na lang niyang i-approach siya kaysa siya yung
initiate ng action. Kasi nga, nagdadalawang isip siya kung kakausapin o hindi. Pero yung chance na siya yung naghihintay na lang o mag-come up siya sa conclusion maghintay na lang, malaki. Nai-approach na lang siya kaysa siya yung gumawa ng action na makipag-communicate. Pero again, wala akong makuha ng idea dito. Kung relasyon, anong nangyari? So, kuha pa rin tayo. Ito, may 10 of Swords na tayo. Ay! Ito, naging dalawa na. Nag-flip. Ito lang dapat sumama to. Dahil masyadong marami, taas na natin. Kaya nang di kita. Ano kaya kung dito na lang to? Ayan. O, diba? Nag-end Kasi may 10 of Swords tayo. Something na nag-end. Ngayon, may Ace of Cups tayo at 6 of Pentacles. Kasi yung 6 of Pentacles, may nabasa ko, pwede rin siyang may kinalaman sa balancing, fairness. Ngayon, may Ace of Cups tayo. So, something new feelings, new romance. Ayan na. Nagkaroon na tayo ng idea tungkol pala to sa reconciliation, sa magkarelasyon. Well, actually, pwede rin naman itong nililigawan pa lang. So, kung dito ex, binasted siya. Binasted siya nung nililigawan. O feeling niya ba, na-hurt siya sa crush niya. Pwede rin ganun. So, ayan, may nag-end. More like, tungkol sa relasyon nga, o nililigawan na parang bang nabasted, o hindi, parang feeling niya hindi siya type nung crush niya. So, yan ang pinakakwento pala dito. Pero again, may bida tayo, babae. Siya yung naging pinaka-topic dito. Siya yung naghihintay. Nasuyuin siya o kausapin. Kasi para siyang unrequited love. So, sabihin natin itong new romance, new feelings, new love. Ito kasi pwede rin siyang balance, parang give and take relationship, o pwede fairness. Alam mo yun? Dapat fair. Yung exchange of something, ng feelings, nag-end. So, yun nga. Mukhang relationship reading pala to. O love life. Dito, career. So, ayan, malinaw na. Whether kayo tong babaeng to, na na-hurt dito. Kasi justice din to, siguro. Naghihintay muna kayo ng karma. Bago nyo i-approach yung someone, yung person nyo, pwede rin ganun. Gusto nyo muna makaganti, o gusto nyo siya, sabihin natin kayo yung babae, gusto nyo siya yung mag-approach sa inyo kasi nasaktan nga kayo, pwede rin ganun. Kung kayo yung babae. Pero kung kayo yung lalaki, dito yung puso nyo. Ngayon, kung sa tingin nyo, hindi naman para sa akin yan. Hindi ako makarelate. Baka reading to para sa someone na kakilala ninyo. Kasi, energy naman ang basehan natin. Okay? So, pwedeng energy nyo to, energy ng person nyo, energy ng kakilala nyo.
na sa tingin nyo ay malapit sa inyo. So, mag-end na tayo sa tarot. Okay? Dito na tayo sa Lenormand. Para maiba yung energy. So, kung di kayo nakarelate dito, baka dito na makarelate sa Lenormand. Ay, Diyos ko. Ito na yung sinasabi natin kaninang conflict. Nag-away. Ito rin yun. Hindi ko alam kung magkadikit ba itong kwento dito. Ay. Baka dikit siguro to. Yung kwento sa tarot, papunta dito sa Lenormand. Hindi na iba. Pero mamaya tignan natin. Kasi kung i-clarify ko pa to, kung dito ididikit, hahaba yung kwento. Kasi kung magkadikit sila, galit din yung lalaki eh. Oh. Ano ba yan? So, sa madaling salita, kung naghihintay yung babae, hindi gagawa yung lalaki din ng aksyon. Kasi galit din siya. So, pares kayong galit. O, pares silang galit sa isa't isa. Kung di man para sa inyo itong reading. Na para bang tingin ko walang communication na maaaring mangyari sa July. Kung ganyan yung situation, galit, inis, ganun. Opposition nga sabi So para bang opposite yung lalaki sa gustong mangyari ng babae. So sabihin natin kung ang gusto nung mangyari ng babae ay i-communicate siya nitong lalaki, ayaw niya. Kasi magkaiba sila ng pananaw o gustong mangyari. Ngayon, kung di natin ididikit, yan Lenormand. Nagalit yung lalaki. So, ayan na naman, i-clarify ko pa, maghahaba yung kwento. So, kung di magkadikit, ganito na lang. Whether lalaki o babae yung viewer, may magagalit sa iba sa inyo. Lalaki. O kayo yung magagalit sa lalaking to. Ngayon, kuha tayo ulit ng ibang card. Ibang deck. Oracle deck na to. Para pampa-good vibes naman. O maiba yung energy. Ayan. Sana nga ganyan na lang. Luck. Luck, loneliness. Ano ba to? So, nakita nyo naman. Tatlong deck na to magkakaiba. Tarot, Lenormand, Oracle. Pero, ang energy, sad talaga kahit dito, sad pa rin. Kumbaga ito yung gusto natin mangyari, luck, di ba? Milagro. Maiba yung energy, magkaroon ng change, maging masaya. Pero may loneliness. Para bang hindi nyo makuha-kuha to, Parang hindi kayo lucky. Sa madaling salita. Yung tinatarget nyo, hindi nyo makukuha. Pero July lang naman. July 2024. Hindi naman to pang habang buhay. Kasi disappointed kayo, sa bandang huli. Lalo na kung magkadikit lahat yan. Sa bagay, kahit di na may dinikit, di ba? Doon sa Lenormand. Hindi ko dinikit. Ganun pa rin. May away. Kasi nga, yung the club, the whip to, pwede rin broomstick. Depende sa creator. Ito kasi Russian na Lenormand. So, away kasi meaning nito. Combative yung lalaki dito, whether kayo mismo to lalaki nanonood, o ito yung poso nyo, o ito yung kakilala nyo. Pero, na-expect nga natin na gumanda naman yung reading. Pero wala So, parang hindi nyo right time o right month ang July. OMG. Kuha naman tayo iba pa. Malay naman natin good vibes na to. Diyos ko. Ayoko mag-end ng ganito. Oy, marriage.
Diyos ko, sana maganda yung sumunod. Saving. Oh, dito. Sabihin natin, di pa kasal. Baka magplano-plano na. Makakapag-ipon para sa incoming wedding. Diba? Baka mapag-isip-isipan na yung iba sa inyo. Naikasal na. Mag-ipon na para, yun nga, pampakasal. Lalo na kung matagal na sila. Baka mapag-usapan ng topic ng marriage. Pero priority muna yung savings. Kasi syempre, mahirap. Yung biglaan na lang kasal, wala ka man lang ipon. Diba? Kumbaga, isipin muna ng iba sa inyo yung future. Ayaw nila maging impulsive sa topic ng marriage. Kailangan nakaplano. Ngayon, kung kasal na, edi expect natin na magkakapera yung iba sa inyo. With kayo mismo to, na magkakaroon ng pera pang save o yung partner nyo o partner ay magbibigay ng pera sa iba sa inyo para maitabi nyo. Ano mo yan? Para makapag-ipon, maitabi sa bangko o kung saan man yan. So, magkakapera yung iba sa inyo. So, again, either sa sarili nyong effort o yung partner ng iba sa inyo kung kasal. Siya yung magbibigay ng pera dito. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.